Hanggang ngayon wala pa rin kuryente sa ilang lugar sa Ilocos Norte matapos ang hagupit ng Super Typhoon Nando. Tumambad din ang matinding pinsalang iniwan ng bagyo. Live mula sa Ilocos Norte, may unang balita si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy! Igan, kagabi ay nakaranas tayo ng malakas na ulan at hangin bunsod nga nitong Super Typhoon Nando dito sa lalawigan ng Ilocos Norte. Sa mga oras na ito, pagputok pa lang ng liwanag ay bahagya na ring kumakalma ang lagay ng panahon. Sa aming paglilibot dito sa Lawag City, may ilang sanga ng puno, mga dahon, basura at iba pa na nagkalat sa ilang kalsada. May nadaanan din kami kaninang nasira at nagsitumbahang mga bakod at basag na salamin sa ilang establishmento na dulot ng malakas na hangin kagabi. Ilang bahagi rin ng probinsya ang nawalan ng supply ng kuryente kahapon hanggang ngayon. Dahil dito ay inanunsyo ng Ilocos Norte Electric Cooperative na pansamantala muna nilang ititigil ang mga ginagawang power restoration sa buong probinsya upang matiyak din ang kaligtasan ng mga line workers. Nakataas pa rin ang storm surge warning sa Ilocos Norte kaya naman tuloy-tuloy rin ang abiso ng mga otoridad sa mga residenteng malapit sa mga tabing dagat na lumikas na sa mga evacuation center malapit sa kanilang barangay. As of 8 p.m. naman kagabi, nasa 738 na pamilya o hindi bababa sa 2,000 individual ang inilikas na sa iba't ibang lugar sa probinsya. Ayon din sa PDRRMO, kinailangan na rin magpatupad ng forced evacuation kahapon sa mga residenteng nasa critical areas. May mga naibahagi na ring family food packs at hygiene kits sa mga apektadong residente. Ngayong araw ay wala pa rin pasok ang mga mag-aaral sa lahat ng antas sa mga probinsya ng Ilocos Norte at Ilocos Sur at sa ilang bahagi ng La Union. Habang nagpapatupad naman ng localized suspension of work and the classes ang probinsya ng Pangasinan. Igan, as of 6 p.m. kahapon ay may mangilang LGUs na rin na nagsumite ng kanilang agricultural damages. Pinakamalaking napinsala ay itong bayan ng Bintar sa Ilocos Norte na kung saan umabot sa mahigit 2 milyong piso ang napinsalang mga taniman at palayan sa lugar. Ayon din sa lokal na pamahalaan, nabanggit nga nila na ang mga datos na ito ay inisyal pa lamang, lalo't kagabi naranasan yung pinakamalakas na hagupit nitong Super Typhoon Nando. Yan muna ang mga unang balita mula rito sa Ilocos Norte. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat at ingat, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.